mga kaagapay sa pagpapatuloy na ating programa Lakay. Kasama natin si Mr. George Eschioco, ang Deputy Executive Director ng National Water Resources Board. Tama-tama, we will discuss about water preservation and conservation. I'm sorry. Yes. Nag-umusap na kami kanina. Paras ka pala kami Lakay. Lakay din siya. Because you are Ilocano? Yes. Okay, we're in Ilocos, sir. From La Union, pero sa Pangasinan ako lumaki. I see. O, kakabayan ni Brother Eli Soriano. Nagilian, La Union. Oo nga po. Salamat sa Diyos. Binalonan ako lumaki. Binalonan. Sa Binalonan. Okay. Ilocano country rin. Yeah. Di ba? Okay. Tama-tama, pag-usapan na natin Lakay dahil, alam mo, Tubig. Ang tubig, tungkol sa tubig. Pag dumarating ang tag-init, laging pinoproblema ng supply ng tubig. Especially in Metro Manila, na umaasa lang tayo doon sa Angat, if I'm not mistaken. Tama ba yun, sir? Angat Opo. ba? Okay, sige. Ilang porsyento po ba ng ating yaman, ang ating yamang tubig na nagagamit for public consumption? Sige, lalim ng tanong na yan, ano, di ba? Ilang porsyento ng tubig ang nagagamit for public consumption? Sige po. Bale, sa kabuuan po ng ating available water, yung groundwater at saka surface water na sinasabi natin, Oo. around 7% ng kabuuan ng tubig sa Pilipinas ay ginagamit ng domestic and municipal use. Domestic, ibig sabihin, Pang-inom, pang-inom, gamit sa bahay, gamit sa bahay, panlinis ng kotse. household use. Pero ang sinasabi nila, pakonti ng pakonti ang ating water sources. Di ba, Direk? Yun po naman ay pareho lang yung amount pero yung pagdami ng tao. Oo nga. Yun ang nagiging impact yun sa water resource natin. Kaya lumilit yung per capita na availability. Halimbawa sa amin sa Baguio, kasi ako'y Baguio boy. Yung mga watershed namin sa Baguio, ano na, depleted na kasi una-una tinayuan na ng mga squatters, wala nang punong kahoy. Yan ang problema sa Baguio. Kaya sabi nila, parang paraiso ang pag-akat sa Baguio. No, problemado sa tubig ang Baguio. So, ibig sabihin, dahil sa pagdami ng populasyon, Yes. kaya nagkakaroon tayo ng problema sa... Lumilit po yung, dumadami yung gumagamit pero the same pa rin yung amount ng water. So, ganon, lumilit yung per capita na availability natin. So, yung pagdami ng populasyon sa buong mundo, pagdami ng populasyon in the Philippines, lalo na po sa Pilipinas, ay hindi naman mapigil yan. Now, sa inyo po, itong board na ito, ano yung ginagawa nito? Inaaral ba kung ano yung mga dapat na mga gawin, na mga programa para ma-preserve natin at hindi natin sapitin yung problema sa kawalan, magiging kawalan ng supply ng tubig in the future? Basically kasi ang isang mandate ng opisina namin, yung pagpo-formulate ng mga policies ukol sa mga water use. So kasama dito yung kung paano i-utilize natin yung available water sa tamang pamamaraan at saka kung ano yung prioritization, kung dapat ba municipal, how much will go to municipal use sa industry, irrigation, yun po ang Lakay, follow-up question, pumasok lang ito, mabilis lang. Speaking of the study na ginagawa na inyong tanggapan, kasama ba din doon sa mga inaral ng inyong tanggapan yung paglalagay ng imbakan? Because if I'm not mistaken, mayroon isang dating senador pa rin ngayon, na nag-propose siya na dapat may mga imbakan every time na may tag-ulan, mga tag-ulan. Ay, yung mga tubig ulan na yan, may imbak natin and we can use that. Doon sa mga panahon naman na mayroon tayong kasalatan ng supply every time na pumapasok itong summer season. Wow. Tama po yun. Isa sa mga na-identify na mga options para makapag-imbak tayo ng mga tubig kung kakailanganin to, yung mga pag-construct natin ng mga basins o mga dams, yung mga temporary storage facilities. Kanya lang may mga yung mga investment na kailangan kasi malaking pera ang kailangan sa mga ito. So unti-unti yung mga implementing agencies natin ay yun po ang
direksyon para sa mga pag-manage ng water Pero, resource pero matagal na natin. itong proposal na ito. Anong stage na po kayo? Sino ba yung mga gumagawa na nito? Ano bang masasabi ba natin na kung sa isang munisipyo may tumutugon sa ganung project or individual, mayroon isang pamilya na ito na yung ginagawa? Paano nyo po ito, paano ito na-execute? Kung if you have that kind of program? Basically po, kasama sa mga studies namin, yung pagbuo ng isang basin plans, ito po yung mga recommendation. Bahala na po yung, halimbawa, yung isang implementing agency, LGUs, to implement, pondohan yung mga ganitong mga proyekto. Ibig sabihin, Lakay, inaral nila yan. Ipinasa nila sa local government. And it's the local government unit who will implement that. Tama po ba? Not only local government units, pati yung mga DPWH, yung mga government agencies na may direct hand sa So, mga... nung inaral ninyo yan, hanggang ngayon po, nasa anong stage na tayo? May mga nagawa na po ng Public Works tungkol dyan sa mga small water impounding project, yung sa Department of Agriculture, para ma-impound natin yung mga rains during high flows, tapos saka gagamitin kung kailangan sa dry Okay, season. Lakay. Speaking of projects kagaya ng programa, naka-source pa ako noon eh. Naka? At ikaw siguro, ewan ko. Naka-source pa ako noon, ibig sabihin, bata pa ako eh. Napapakinggan ko na pinag-aaralan na yung Laguna Lake na magandang potensyal na pagkuhanan ng Tubig. tubig para pangkonsumo sa atin dito sa Metro Manila. Kasi hanggang ngayon, saan pa tayo nanggagaling? Sa lamesa, at saka sa... So, ibig sabihin, bata ka Diba? pa nang inaral yun. Oo, inaral. So, Ano na parang- nangyari doon na... Sa ngayon po, isa sa mga ginagamit na source natin dito sa Metro Manila through yung Maynila Water Services, mayroon na silang portion about 100 million Pero kakunti liters pa. day. Konti Ang laki pa na ng yan. Laguna Lake. So, ibig sabihin, tumatakbo na yung ganung project? Meron na po. Nagkumukuha tayo dun sa... Sa Laguna Lake. Kumukuha tayo ng tubig sa Laguna Lake at ito ay kinukonsumo na ng mga taga Metro Manila. Taga Muntinlupa, yung malapit doon Is that sa... kasama na yung for drinking? Yes, ma'am. Pangkalahatan? Oo, kasama I na doon. see. Okay. So maganda pala ang potensyal niyan na buong Laguna Lake pwede gamitin ng Metro Manila. Hindi tayo magkukulang ng tubig kung gano'n. Marami tayong tubig, yun lang process ng mga treat. Kasi may mga treatment process din po yan dahil nga doon sa water quality po yan. Kailangan i-convert natin into drinkable na standards. Speaking of drinkable, kasama ba kayo sa nagde-determine kung ang tubig halimbawa galing sa Maywas, Maynila at saka Manila Water pwedeng inumin kagaya ng kanila pinapakalandakan na po pwedeng uminom, diretso Sa gripo. mula sa gripo. Kayo ba umiinom ng tubig diretso mula sa gripo? Iniinom po namin ng diretso. Dati? Hanggang ngayon po. Okay. Ang fear lang naman kasi Lakay. Alam mo, naalala ko itong si Vice Mayor Plana. Sinasabi niya, tumanda siya ng ganyan. Wala naman problema doon sa pag-inom ng galing sa Diretso, galing sa faucets. Oo. Ang problema lang, kung may mga sira-sirang mga connections ng tubo, Yes. yun ang magpapadumi doon sa iniinom mo. Yun lang. Ayan. Okay. Sir, I'm sorry again. We have only few minutes left. Yan ang problema sa programa natin. Lagi kulang ng oras. Okay. Matanong ko lang po kayo, sir. May inaral at inimplement. Tulad ng pagkuha ng water from Laguna Lake. And then, mayroon ba bang ibang potential na pagkukunan? Sige po, sagutin niyo yan, sir. Go ahead, Sa please. Metro Manila, dahil nga lumalaki yung populasyon na nangangailangan ng drinking water, marami pong na-identify na ng mga sources like yung Wawa River, yung sa Umiray. Uy, Wawa! Nanggaling tayo sa Wawa! Oo, tama. Oo, Oo. sige. Malaki yun, ha? Opo. Okay, so isa pa rin yan. Isa pa rin so sa mga- nasa anong stage na yan? Nasa process po ng kasi prioritization ang ginagawa ng EMOS ngayon. Naka-schedule na to develop yung source na. So, ibig sabihin, nothing to worry. Mayroon palang mga ginagawa na aksyon na mga programa ang tanggapan po ng National Water Resources Board. Isa pa, singit ko lang. Sige. May posibilidad ba na magagawa pa yung Laiban Dam?
Wawa River live banda. Oh, yun, Nanggaling tayo nanggaling. doon. Sige. Kasi yung Wawa River, ginagamit lang paanuran ng mga mga troso di ba? That's correct. Okay. Meron po, in fact, naka-schedule na rin po na for What about yung development. Chico Dam? Doon sa amin sa Mountain Province. Chico Dam. Medyo- Yung download na proyekto na yun. Oo, medyo may kwan pa yun, problema yan. May political issues. Maybe we can invite again Sir George Sischoko next nga. time. Sir, thank you very much. Maraming salamat. Kabayan, Director. Napaka-importante ng usapin sa water, especially Yes. this time. Pero tama, Lakay, dapat ang pag-conserve water. That's very important. Okay?